Sa isang maliit na baryo sa baybayin ng Bicol, may isang lumang paniniwala na hindi basta-basta ikinukwento sa mga bata, ang kwento ng aswang sa dagat. Hindi ito ang karaniwang aswang na gumagala sa lupa. Ito raw ay nakatira sa kailaliman ng karagatan, naghihintay, at pumipili ng kanyang susunod na biktima. Lumaki si Mateo sa baryong iyon. Anak siya ng isang mangingisda na si Mang Rodel. Bata pa lang siya, sanay na siyang sumama sa laot. Anak, paalala ng kanyang ama isang gabi, huwag kang lalayo sa bangka. May mga bagay sa dagat na hindi natin nakikita. Ngumiti lang si Mateo. Para sa kanya, kwento lang yun para takutin ng mga bata. Pero mali siya. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, nagpasya si Mateo na maglayag mag-isa. Gusto niyang patunayan sa ama niya na kayanan niya. Tahimik ang dagat, walang hangin, walang alon, parang may hinihintay. Habang nagtatapon siya ng lambat, may narinig siyang kakaibang tunog, parang may bumubulong mula sa ilalim ng tubig. Panipit. Mateo. Napalingon siya, Mateo. Mas malinaw na ngayon. Parang tinatawag siya. Unti-unti siyang yumuko at sumilip sa tubig. At doon niya nakita, isang mukha, mapatwa, nakangiti, ngunit ang mga mata, itim na itim, parang walang laman. Napaatras si Mateo, pero huli na. Biglang may malamig na kamay ang humawak sa kanyang paa mula sa ilalim ng tubig. Hinayla siya pababa. Nagising si Mateo, pero hindi sa kanyang bangka. Nasa ilalim siya ng dagat. Pero nakakagalaw siya, nakakahinga. Sa paligid niya, may mga aninong lumulutang, mga taong parang buhay, pero walang ekspresyon. Mga nalunod, bulong niya. Biglang lumitaw ang nilalang sa harapan niya. Isang babae, mahaba ang buhok, lumulutang sa tubig. Ang bibig niya ay nakaunat hanggang tenga, puno ng matutulis na ngipin. Hindi ka papatay, sabi nito, pero hindi gumagalaw ang kanyang bibig. Pero pwede kitang gawing tulad nila. Sinubukan ni Mateo tumakas, pero hindi siya makagalaw. Isa-isa niyang nakita ang mga anino na lumalapit sa kanya. May isang batang babae. Kuya, tulungan mo ako, sabi nito, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Biglang may sumigaw sa malayo. Mateo, boses iyon ng kanyang ama. Isang liwanag ang sumilay sa ibabaw ng tubig. At sa isang iglap, naramdaman niyang hinihila siya paitaas. Nagising siya sa dalampasigan, hawak-hawak ng kanyang ama. Anak, buti na lang nakita kita. Umiiyak si Mang Rodel. Ngunit si Mateo, hindi na makapagsalita. Tahimik lang siya. At mula noon, may nagbago sa kanya. Tuwing gabi, lumalabas siya at tumitingin sa dagat. Minsan, kinakausap niya ito. Minsan, may sumasagot. Mateo. At unti-unti, napansin ng mga taga-baryo. Hindi na siya natatakot sa dagat. Parang, may naghihintay na sa kanya roon. Isang gabi, bigla na lang siyang nawala. Walang bakas. Walang palem. Ang natira lang ay ang kanyang bangka, nakalutang sa gitna ng dagat. At sa ilalim nito, may nakita ang mga mangingisda. Isang mukha, nakangiti, at katabi nito, si Mateo, mapatla, walang buhay ang mga mata. Ngunit ang ngiti niya, hindi na sa tao. Mula noon, may bagong kwento na ang baryo. Kapag may narinig kang tumatawag sa iyong pangalan mula sa dagat, huwag kang sisigot, dahil baka, hindi ka na makabalik. At baka, ikaw na ang susunod na maging aswang sa dagat.